Mga kagulay, dahil May 1st na po ngayon at isang buwan na lang, magpapasok ka na, ang gusto ko sana sa gulayan ay bago yung pasukan, nakahanda na po lahat yung mga pagtatamnam po natin. Sapagkat ngayong April, May, alam natin, panahon ng talaga ng tag-init. At ito naman yung panahon din ng paghahanda po natin sa pagtatanim, pagpe-prepare ng lupa. Kaya po nito, yung trellis na dati pinaalis ko na, lalong-lalo na yung mga kawayan po ay medyo marupok na. Ang gagawin po natin, bagamat bawal, no? Sa totoo bawal, pero dahil sa wala naman po tayong paglalagyan ng mga bulo na yan na sobrang rupok na po. Ang gagawin ko, susunugin ko po yan at tatabunan ko po ng ipa para kapag ka nasunog po yan at natakpan ng ipa, magiging fertilizer. Sapagkat ngayon, ang gagawin po natin, hindi lamang ito yung mataas na bahagi ang tatamnan natin, maging ito, bagamat yan ay lumulubog, ang gagawin po natin yan, mag-uupa tayo ng tao para maghukay at tatabunan yan ng lupa para magkapantay po nito. Sa ganung paraan, hindi lamang yung bahagi na dating tinatamnan ang matatamnan po natin, maging yung nasa gitna na mas sasabihin natin, mas maluwang pa. Ito po kasi during rainy season, talagang inaabutan po ng tubig ito. Pero kung hindi po tayo gagawa ng paraan, kung magtagal yung rainy season, ibig sabihin wala tayong tanim. So, kaya ang mahalaga, magiging madiskarte. So, ang gagawin po natin, magpapahukay po tayo ng lupa, patatambak natin. At ito kasi, gagawin ko, susunugin yan, at tatabunan ng ipa, para kapag nasunog yung kahoy, nasunog yung ipa, magiging fertilizer na pinakapundasyon na po ng fertilizer. So, ganun po yan para maging mataba yung lupa. So, yan lang po yung naging trabaho po natin kanina. So, at bibihira. Kung titignan po natin, ayan po yung mga Rhode Island po natin, mga alaga po natin dito sa gulayan. At ito, aalisin na rin po natin yan. Gawa po ng, ang bala ko po ngayon kasi ngayong taon sa gulayan, mas maraming gulay ang itatanim ko at mas maraming fruit bearing trees. Kaya naman kahit bakasyon, inaalagaan ko yung mga fruit bearing trees para hindi naman po mamatay. At gaya po ng nauna sinabi ko, buwan po ng May pa lang ngayon, unang araw po ng May ay maghahanda na po tayo. Pagkatapos po nito, yung bandaron, lilinisin na po natin, pag-grass cut po natin. At lilinisin na po natin yung pinaka-trellis para kapag kapanahon po ng pagtatanim, nakahanda na yan. Karamihan po naman dyan ang panahon ng pagtatanim ngayon, dahil medyo huli po yung ulan, palagay ko nasa second, third week na po ng June. At umisan, kapag makikilabang ka sa gulayan sa paaralang contest, kung may district, karamihan po kasi yan ginagawa by October, November. Kapag ginawa ng November ang contest, alam naman ng mga nagtatanim po ng gulay, ang gulay po kasi usually 2 buwan lang, no? Kaya kapag napaaga ka magtanim, ang mangyayari, panahon ng contest, yung mga halaman mo ay medyo luma na, patapos na yung bunga. So kahit anong gawin mong pagsisikap, hindi ka rin mananalo, gawa po ng paluma na yung mga halaman mo. Pero kung itutuon po natin yan, halimbawa November ang contest, magtatanim ka nun, mga nasa kalagitnaan pa lang ng September. Yun nga lang, sa kabilang banda naman, mananalo ka nga, pero yung iiwan ng buwan nun, yung June, July, August, hindi, ilang buwan din yon. Kaya tayo, dito sa gulayan, halos hindi ko na pinapangarap manalo. Ang gusto ko lang, buong taon, magkaroon po tayo ng, magkaroon lang po tayo ng mga halaman. Yung pagkapanalo sa contest, hindi ko na ganong hangad po yun, mga kagulay, kasi gawa po ng, kung ahangarin mo yung sa panahon lang ng contest nung ka magtatanim, yung haba naman ng buwan, halimbawa magtatanim ka ng iba't ibang uri ng gulay, itutuon mo sa contest November, dapat magtatanim ka pa lang kalagitnaan ng September o third week of September, para October maayos na yung pananim mo, November namumunga na. Pero yun nga lang nga, kung titingnan mo yung August, July, June, ibig sabihin doon ka prepare. Kaya sa atin, kaya may contest o wala,
June pa lang, mag-i-start na tayo, lalo na kapag pumatak na po yung ulan, mag-i-start na po tayo magtanim. Kaya ngayong May pa lang, iahanda na po natin yung mga taniman po natin. Itong bahagi ito, lahat po ng mga trellis na yan, aayusin na po. Ngayong buwan po ng May, aayusin na po yan. Yung mga halamang buhay pa na kailangan ng alisin, aalisin na po natin. Yung damo na kailangan damuhan at lalagyan ng fertilizer, pataba, lalagyan na po natin. So yan lang po mga kagulay, hindi ko na po ipapakita kung paano po susunugin ito kasi alam naman po natin bawal. Sa totoo bawal po, pero kahit kailangan lang po kasi para maging pataba, no? Para maging pataba dahil kapag tinabunan ko ito, gagawin mong pataba, katagal mo para magawang pataba yung mga kahoy na yan. Hindi naman to ginagamit na panggatong kasi mga ano to, mga kawayan. So madaling mapagliyab, hindi naman. So wala ta po tayong choice kaya kundi susunugin. So gaya po niyan, tingnan niyo po yung mga alaga ko at maya-maya lang pakakainin dahil sa nasa alas 4 na po, nandiyan na po rin yung mga alaga po natin. At maya-maya lang maghihintay na ng pagkain yan. So susunugin ko lang po ito mga kagulay para sa ganong magawang fertilizer po ito. So yan lang po mga kagulay, sana paki-subscribe ang YouTube account po natin, Gulayan sa Paaralan. Maraming salamat po.